Magandang gabi po sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kababayan sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, sa Canada, sa Japan, sa Hong Kong, New Zealand, at sa Malaysia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, mag-aalas 11 na po ng ating gabi. So ngayon po ay tatalakayin natin kung ano ang legal na proseso sa pagbuwag ng isang ahensya sa Pilipinas, yung DPWH na nasasangkot sa maraming issue ngayon, katulad ng mga korupsyon sa flood control projects, yung mga pork barrel na yan. So may suhesyon ng isang senador na buwagin na lamang daw to. So tingnan natin kung ano magiging legal consequence nito. At iuugnay natin ito sa batas, no, sa constitutional law, sa civil service law, at ang proseso ng paggawa ng batas. Hindi kasi basta-basta binubuwag ang isang ahensya. So, ano yung mga kinakailangan para sa pagbuwag ng isang ahensya ng gobyerno katulad ng DPWH na nasasangkot sa malaking gulo sa korupsyon? Ang pinakaunang legal na kahihinatnan ng panukala ni Senator Win Gatchalian ay ang pangangailangan nito ng bagong batas. Alam niyo po kasi ang DPWH ay isang ahensya na sa ilalim ng ating executive department, at ito po ay itinatag, inorganize sa pamamagitan ng isang batas. Sa makatuwid, maaari lamang itong buwagin o palitan ng katumbas ng isang batas. So hindi mo to basta-basta mabubuwag, no? Dapat dumaan to sa Kongreso at magsampa ng isang proposal to abolish it. Okay? So yung anumang panukala na buwagin ng DPWH at lumikha ng papalit na ahensya ay dapat ihain bilang panukalang batas, ipasa ng parehong Senado at mababang kapulungan at lagdaan bilang isang batas ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dapat masiguro din na magkaroon ng successor agency, yung papalit na ahensya. Hindi lamang bubawagin ng bagong batas dapat ang DPWH, kundi itatatag din nito ang bagong ahensya na tutukuyin doon sa bagong batas, yung mandate ng bagong batas, no? Yung structure at stopping pattern nito. Kasi napakahalaga ng role ng DPWH, hindi mo basta-basta yan na mawawala sa ating sa ating pamahalaan. Ang DPWH kasi ay isang pangunahing ahensya na nagpapatupad ng infrastruktura ng bansa. Kaya yung pagbuwag dito, yung pag-abolish dito ay magiging isang dramatikong paggamit ng kapangyarihan ng pambatasan sa pondo at kapangyarihang mag-organize, no, ng isang branch of the government o ng isang ahensya sa gobyerno. So, ang pinaka-sensitibong legal na aspeto ng anumang reorganisasyon ng gobyerno ay ang epekto nito sa katiyakan sa panunungkulan. Ito yung tinatawag nating security of tenure ng mga empleyado. So, dapat isa to sa pangunahing alalahanin ng ating mga opisyales. Habang ginagarantiyan ng konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng mga career civil servant, hindi sila pwedeng basta-basta tanggalin sa serbisyo maliban sa mga kadahilan ng ibinigay ng batas at matapos dumaan sa angkop na proseso, yung tinatawag nating due process of law. Ang karapatang ito ay hindi lubusan. Itong right na to is not absolute. Ang legal na prinsipyo sa Pilipinas na itinatag ng batas at mga desisyon ng ating Korte Suprema ay ang tunay na reorganisasyon. Yung bona fide reorganization ay isang valid
na dahilan para sa pag-alis sa serbisyo. So, may Supreme Court decision pala dito, may President, no? At hindi natin pwede itong question kapag may valid reorganization. Ang pangunahing batas na sumasaklaw dito ay ang Republic Act number 6656. Isang batas na nagpoprotekta sa katiyakan sa panunungkulan ng mga opisyal at empleyado ng civil service sa pagpapatupad ng reorganisasyon ng gobyerno. Tinitiyak ng batas na ito na ang proseso ng reorganisasyon ay isasagawa sa ilalim ng isang mabuting hangarin. Dapat may good faith ang gobyerno dito. So, ang pagbuwag sa ahensya ay itinuturing na pinahihintulutang dahilan. So, pag tinanggal ka, yan maituturing na one of the authorized causes, sabi ng Korte Suprema. No, kapag may valid reorganization or valid abolition, talagang nagkaroon ng batas. So, considered as authorized cause yan. So, para ikaw ay maihiwalay na sa serbisyo, magkakaroon ng legal separation, retirement pay, pag ganyan. So dito, nangangahulugan ito na yung reorganization ay dapat ay isang valid. It must be done in good faith. At merong isang batas na ipinasa, no, para ma-justify mo yung separation from the service of the employees. So, hindi isang political na paglilinis o pagtatangka na lampasan ang katiyakan sa panunungkulan. Dapat walang bad faith dito sa pagpapatupad ng reorganization at pagtatanggal, no, paghihiwalay sa serbisyo ng mga empleyado sa ehensya ng DPWH. So, ang mangyayari kasi dito ay kung sakasakaling may gagawing panibagong opisina, yan, sila ay mabibigyan ng preference or priority kung gusto pa nila magpatuloy sa serbisyo. Kung may papalit na ehensya, no, na nakalagay doon sa batas na ipinasa sa Kongreso at naging batas na nga dahil pinirmahan ng ating presidente. Yung mga empleyado na may permanenteng appointment, uulitin ko, na maapektuhan ay may legal na karapatan sa priority, no? May preference nga. So, uunahin doon yung mga permanent employees. Dapat silang bigyan ng unang prioridad para sa paghirang sa mga katumbas na posisyon. So, makakabalik ka kung may bagong ahensya doon sa equivalent rank or position doon sa bagong ahensya o sa iba pang ahensya ng gobyerno kung magpapatransfer ka. Kung kulang ang katumbas na posisyon, dapat silang i-alok sa posisyong kasunod na pinakamababa ang ranggo. So kung wala yung kapantay na pwesto, ay siyempre makukumpel ka ngayon, puwersado ka, baba ka ng konti. Pero wala naman diminution of salary doon. Yung rango mo bababa lamang. So, yung bagong ahensya ay hindi pwedeng kumuha ng mga tauhan mula sa labas. Walang bagong hire sa ilalim ng batas. Hanggat hindi pa nauuna ang pag-aalok ng posisyon sa lahat ng qualified, permanent, temporary at casual na employee mula sa na-abolish na ahensya ng DPWH. Ngayon, kung sakasakaling na-dismiss na nga, no, hindi ka na nakabalik sa ahensya at gusto mo na rin magpahinga, ang mga empleyadong hindi nahirang o nagpasyang magretiro o malis sa serbisyo ay legal na may karapatan na tumanggap ng kaukulang bayad, no, yung separation pay.
o benepisyo sa pagre-retiro sa ilalim ng umiiral na batas. So makakatanggap yan. May retirement pay or mayroong separation pay yan na ibibigay dahil karapatan yan ng bawat empleyado. Just in case ayaw mo na talagang umalis kasi ay naku, yung DPW sumama ang imahe namin mga empleyado dyan. So ayoko na dyan bumalik. So makukuha mo yung lahat ng mga benepisyong ibinibigay ng batas. Pinag-uutos kasi ng batas na ang mga benepisyong ito ay dapat bayaran sa loob ng 90 days mula sa petsa ng kanilang separation. Okay, gawa natin ng final analysis itong mungkahi ni Senator Gatchalian na buwagin ng DPWH. Itong panukala na to na buwagin ang ahensya ay nagpapahiwatig ng matinding pagkadismaya ng lehislatura, lalong-lalo na si Senator Gatchalian dahil dun sa talamak na problema ng katiwalian sa infrastruktura. Ang legal na pagbuwag sa isang ahensya ay nagsisilbing isang last resort na solusyon na naglalayong putulin ang mga ugat ng korupsyon sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong institusyon. Pero kung may bago bang institusyon, may bagong ahensya, sa tingin nyo ba mapuputol ang korupsyon? Yan ang dapat natin tingnan at dapat malalim na pag-aralan. Ganun pa man, ang pagpapatupad nito ay isang masalimuot na legal na operasyon. Habang ang Estado ay may karapatang mag-organisa, ang legal na tanikala na magpoprotekta sa security tenure ay nagtitiyak na ang mga career civil servant na tapat sa kanilang tungkulin at may kakayahan ay hindi basta-basta mawawalan ng hanap buhay. So, may mga pamilya yan. Multiply mo by 5 yan, 100,000 ang mawawalan at maapektuhan sa abolition na yan. Yung bagong batas na yan ay dapat hindi lamang magtagumpay sa pagpuksa ng katiwalian, kundi dapat din magtatag ng isang mas husay na institusyon upang hindi masira ang kritikal na pagpapaunlad ng infrastruktura sa ating bansa. Sa huli, ang legal na epekto ng pagbuwag ay susukatin sa kakayahan ng Kongreso na bumalangkas ng batas na balanse at makatarungan para naman makapagbigay ng hustisya sa ating mga kababayan na maaapektuhan nitong pagbuwag sa DPWH. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat.